Sa puntong ito, kausapin po natin ang mga anak ng Comedy King na sina Epi at Vandolph Quizon. Magandang gabi sa inyo, Epi at Vandolph. Magandang gabi po. Magandang gabi, Ate Mel. Una-muna kami taus-pusong nakikiramay sa inyong pamilya. Unahin ko muna si Vandolph. Vandolph, alam mo kahapon, nagkaroon ng feature kami, nagpapatato ka. Was it yesterday or the other day? Totoo na bang tattoo yan? Yung talagang tattoo na permanente, Vandolph? Yeah. Opo, tita. Tattoo ng dad ko, portrait niya. Na he was spraying. Ito po. Aha. Bakit? Bakit naisip mo yan, Vandolph? Bakit hindi noon mo pa pinagawa? Bakit ngayon? Actually po, matagal ko nang gustong gawin to. Oo. Pero nagkaroon lang ako ng lakas ng loob dahil lahat ng magkakapatid magpapalagay din. Yes. So, Hindi naman lahat. Actually, marami na kami mga kapatid at mga apo na may mga tattoo niya. oo. And of course, siguro nung alam na namin mawawala siya, parang gusto lang namin maglagay ng isang marka na nandun siya para kasama namin sa palagi. So, karamihan sa amin parang maglalagay ng mark na ni Daddy. Hindi naman lahat. Epi, yung iyong t-shirt, yan yun no? Yung sinusuot mo, Epi? Yeah, actually, opo. Yan ba yun? Po to parang isa pong larawan na binigay ni Maybelline. Yeah, maybe. Nung wedding niya. Nung wedding yata ni Maybelline. And nung time kasi na nagdadasal lahat ng tao para sa daddy ko. Oo. Ito po yung nakakabit na larawan dun sa ICU. At naalala nga namin na ang tatay ko, siguro kaya siya pinagdasal ng mga tao dahil hindi siya nagsawang magdasal para sa kanila rin. Siya nga, Kasi Ate Mel, hindi na siya nagdadasal para sa sarili niya eh. Nagdadasal siya para sa amin, sa pamilya niya. Okay. At saka para sa ibang tao, pero sa sarili niya, bihira na siya. Pero ang Epi, dasal niya para sa sarili niya, patawad. Patawad? Ano ibig mo sabihin, Vandolph? Ano ibig mo sabihin nun? Nagaya lang po ko sa inyo. Hindi. Ibig sabihin, hindi na siya humihiling sa Diyos. Nang para sa sarili niya. Kumbaga, kapatawaran na lang. Yes. Para sa ibang Siguro tao, ang hinihiling na para sa ibang tao at para sa ano. Pero ano ba siya? Talagang madasalin tao? Epi? Sobra po. Sobra po. Sobra? Opo. Talaga ha? O ngayon... At saka marespeto siya sa ibang relihiyon din. Hindi siya... Kumbaga, Muslim ka man, Kristiyano ka man, para sa kanya, isa lang kayo eh. Oo. Kanina may nabanggit si Jaja na kung ito daw pangyayaring ito ay nagbuklod, no? Nagbuklod sa inyong lahat nang sabihin daw ng mga doktor na yun na nga may COPD ang inyong dad, no? Lahat daw ng mga anak at napatunayan niya na pwede daw kayo talagang maging isang pamilya, no? Ang tanong ko ganito sa inyong dalawa, ito bang ganitong pagkakaisa ninyo at yung sarap ng pagsasama, ito ba ay nadama ng inyong dad bago siya mamatay? Alam ba niya na nagkabuklod-buklod kayo, nagmamahalan kayo ng masarap, at ito ba ay alam niya bago siya mamatay? Vandolph, Epi? Dati pa naman po kami dikit-dikit talaga eh. Grabe po. Ngayon lang talaga yung sobrang sakit sa amin lahat talaga ng isang bagay na parang pag tinignan namin sa isa. Siguro iba rin yun kasi iba rin yung pinagsamahan namin sa ospital na isang tao yung pinagdadasal namin. Oo. Isang tao yung pinapalakas namin. Isang tao yung inaalagaan namin. Tapos alam namin, lahat kami, yung pagmamahal namin was equal. Oo. Kumbaga pare-pareho lang kami ng pagmamahal sa kanya. Oo. At dito namin na
napatibay yung sama namin na siblings. Yung dito yung pag nakita kong umiiyak yung isa, lalapitan mo to comfort him or her. Para lang, alam mong, matulungan mo yung spirit na magkaroon ulit siya ng high spirit, di ba? So, Vando, meron mga nagsasabi, isa ka daw sa paboritong anak nung na-aksidente ka daw noon. Ako, lapis daw ang pag-alala ng daddy mo. Paano mo tinatanggap ngayong wala na siya, Vando? Just like my brothers din. Humuhugot po ako sa kanila ng lakas. Sa mga taong sumusuporta kay Papa. Pamilya ko. Mga anak ko. At alam ko naman pong he's happier kung nasan siya ngayon. Yes. Wala nang sufferings. Para sa inyong dalawa, ano yung pinakamahalagang turo o alaala na hinding-hindi nyo malilimutan sa inyong ama? Mag-umpisa ka, Epi. Actually, yung alaala lang talaga. Isa lang. The day before pumasok siya sa ICU, itong kwento kasi ito yung magpapatunay kung anong talagang klaseng tao yung tatay ko. Hirap na hirap na siyang huminga. Tapos meron siyang parang inhaler siya na mas potent siya pang pneumonia. Inihingi na, tapos parang sumobra na siya sa limit niya. Okay. Sabi nung nurse, "Sir, sobra na po tayo, nakaka-10 na po, yung limit po 8." Tapos parang sobrang hirap na yung huminga. Sabi niya, hindi ko naramdaman, akin na, pengi pa. Sabi ko, Dad, parang baka ma-OD ka. Mag-nebulizer tayo. So nag-nebulizer, so nakatulog siya. After 5 minutes, gigising na naman, nebulizer, tulog na naman. Tapos, it happened for several incidents. Tapos may mga pumasok ng mga nurse nakapaligid sa kama niya. Nung nagising siya, hindi niya kilala yung mga nasa paligid niya. Kinantahan pa niya. Naghihirap na hininga niya. Yung talagang hinahabol niya na hininga niya. Kinantahan pa niya yung kanta pa, Labian Rose. Diba? Dun. Tapos tinitingnan niya, kumbaga nag-perform pa siya doon sa harap ng mga nurses. So ako talaga sabi ko, Dad, ang yabang mo, hindi ka na makahinga. Performer talaga. Ganun talaga, performer. Kumbaga, down to his last breath. Yeah. He was performing. Vandolfo, what about you? Ano po? Ano yung hinding-hindi mo Last malilimutan o one memory. parating maalala mo sa ama mo? Yun, nag-isip, Sandali lang po, kalugin ko lang yung... Gising ka pa, gising ka ba, Tita Mel, Vandolf? kasi Oo. Yeah, I understand. Yung lahat ng pinagdaanan namin dalawa ng tatay ko, lahat ho yun, chine-cherish ko yun. Yep. So, hindi ko na ho kailangan i-elaborate kung ano yun. Pero the fact na I love my father so much. Napakarami kasing memories with him. I mean, small moments talagang it becomes big because he's a great man. Epi, Vandolf, narito si Mike Enriquez, no? Nais niya nga magtanong din sa inyo. Ako'y magpapasalamat na sa mga kasagutan Sige po. ninyo at muli ang aking taus-pusong pakikiramay. Mike? Epi at Maraming Vandolf, salamat po, bago ang lahat, muli ang aming pakikiramay. Maikli na lang ito. Ang tanong ko sa inyo ay ang pagkatapos ng sa linggo, pagkatapos ng libing ni Mang Dolphy, siyempre, ika nga nila, dapat lahat tayo, hindi lang kayo, pati kami, pati ang sambayan ng Pilipino, magmo-move on tayo na wala na ang ama ninyo. Paano nyo nakikita kayong magkakapatid pagkatapos ng linggo? Pati na si Chacha, LP and Vandolf. Ano po yung huling tanong niyo? Hindi ko lang narinig. Okay, paano nyo nakikita kayong makakapatid sa isa't isa, pati na si Jaja, pagkatapos mailibing ng inyong ama sa linggo? Well, of course, we have to take it one day at a time. One thing is for certain, we love each other like full brothers and sisters. We love each other like a true family. And this episodes in our lives has really tested that bond. Okay, Vandolf? Ganun din like my brother said, life must go on .
tuloy pa rin kami sa mga ginagawa namin. Yun lang nga, lagi namin kasama si Papa. Here. So, in here, so, kailangan maging matibay po para sa kanya. Okay, kasama niyo ang mga Pilipino dyan. Isang maikling, huling hirit na lang ngayong gabi sa inyong magkapatid. May nagsabi sa akin kanina, wag daw tayo magugulat kung makakarinig tayo ng tawa na wala namang tao sa paligid natin. Tawa raw yun na galing sa langit. Sapagkat yung tatay niyo raw nandun, nagpapatawa. Naniniwa. Excuse me po. Siguro, sabi nga ng mga, parang siguro mga tao sa ospital, sira ulo ba itong pamilyang to? Umiiyak sila, tapos bilang tatawa. I mean, kami kasi, siguro dun din kaya naging malakas yung pamilya namin. Okay. We laugh to make the tension, the heartache easier to handle. Eh, yun ang unang sinabi ni Eric nung inanunsyo nang namatay na si Dolphy. Sabi niya, ngitian nyo yung mga katabi nyo. Kaya hindi tayo magugulat pag nakarinig tayo ng tawa. Sa pagwawakas, ito ngayon lang, kapapasok lang nito. Ang July 13, idineklara ng National Day of Remembrance. Ngayon lang itong balitang ito, habang nag-uusap tayo. Ano po to? National Day of Remembrance. Ang July 13, idineklara na. Para sa ama ninyo, para kay Dolphy, kadideklara lang na Malacanang ni Presidente Aquino. National Day of Remembrance, ang July 13. Epi and Bandol, anong reaksyon nyo dyan? Hindi ko nga ma-explain yung reaksyon ko. Ha? Matindi ba? Alam mo, Kuya Mike, ang hirap, hindi pa nagre-register, parang nalula ako sa sinabi nyo. Naintindihan namin. Announcement nyo. Mabigat yan. Bandol, National Day. Okay, sige, go ahead. National Day of Remembrance. Parang maris yung kaluluwa ko. Ano ka mo? It would be a great honor. It is a great honor. Sobra. The nation to remember my dad at least one day in this year, in every year. And it's really overwhelming, and I'm speechless now. Okay. So, ngayon at July 13 ay National Day of Remembrance. Good na tayo pare-pareho. Di ba? July 13 po. Yes, National Day of Remembrance para kay Dolphy. At sa puntong ito, araw yun ng pag-alala. O, ayan. At sa puntong ito, nagpapasalamat kami sa inyong dalawa sa panayam na binigay nyo sa amin ngayong gabi. At muli ang aming pakikiramay, National Day of Remembrance para sa inyong ama. Magandang gabi sa inyong dalawa. God bless po sa inyong lahat. Thank you all for the prayers. God bless.